That is not part of academic freedom. Pumapatay na ng kapwa Pilipino yung mga NPA eh. Doon ang galing sa school nyo. Hinayaan nyo lang sa kaka-banner nyo ng academic freedom. Radicalization hanggang sa recruitment at mag-armas doon sa bundok. Kasi nakasabi sa ating batas, yun, mere membership of the Communist Party of the Philippines is not a crime. Di ba? Pero yung pag-bear ng arms and taking up arms against the government, trying to overthrow the government is becoming a crime. Tara na. Nakalimutan ko na siya. 1, 2. 18 taon pataas ka na ba? Gusto mo bang baguhin ang iyong kalagayan? Handa ka bang maglingkod sa bayan? Handa ka bang lumaban at lumahok sa digmang bayan? Sino mang hindi bababa sa 18 taong gulang, may malusog na pangatawan at pag-isip, anumang nasyonalidad, lipi, kasarian o relihiyon, handang lumahok sa demokratikong revolusyon bayan laban sa nagaharing reaksyon, ay maaaring maging kasapi at mandirigma ng bagong hukbong bayan. Tara! Tara! Sapi na sa NPA. Tara! Samba na sa NPA! Mandirigma ng bagong hukbong bayan, sandata ng himagsikan. So, Your Honor, yan, isang video na kumakalat last week lang. Kaya kami naalarma sa NYC at tulungan dito sa inyong opisina at sa ating mga kasama ngayon dito. Talagang tinatarget ng NPA ngayon yung recruitment ng mga kabataan. Ginagawa pa nilang very trendy, di ba? Nagjo-joke-joke pa kayo kunwari sa bundok patungkol sa recruitment para makuha nyo yung trend sa kabataang Pilipino. Ang masabi ko dyan, talagang kailangan labanan ng gobyerno yung ganyan. Hindi nagiging pag-asa ng bayan ang ating mga kabataan kung ilalayo mo doon sa batas ng Youth and Nation Building. Yung dinadala mo yung mga kabataan para tumulong sa bansa. At pag hindi tayo nagsalita ngayon, hindi tayo nanindigan, nagpakita lang tayo ng wala tayong pakialam sa mga ganitong klaseng video at recruitment, ipinapasa natin sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino etong recruitment na ito. Baka ma-recruit sila nang hindi nila alam na yan na pala ang haki ng kanilang buhay. Isang masabi ko bilang NYC chairman, ang mga kabataan Pilipino at ang mga kabataan in general sa buong mundo, very idealistic lahat. Gustong baguhin ang buhay, gustong baguhin ang pamilya, gustong baguhin ang bansa. Kaya kapag pumasok ka sa college o sa university, minsan malayo ka sa iyong magulang, minsan ma-orient ka ng mga makakaliwa na nagyayaya na baguhin natin ang bansa. Okay naman yon, di ba? In a very idealistic way. Pero when they are introducing modules and orientations na very extreme na ang sinasabi na kailangan paglingkuran ng sambayanan, serve the people by going to the mountains and overthrowing the government and killing our government troops, dun yun na mapapansin na yung extreme ideology dinadala ka sa pagiging violent extremist, di ba? Ang in general naman, ang masasabi natin dyan kapag tayo nakikipag-debate dun sa ibang mga leader ng mga makakaliwa, ang mga kabataan, hindi nila napaglilingkuran ang sambayanan by joining the NPA. Dahil ang sambayan ng Pilipino ang nagtayo sa gobyerno, ang sambayan ng Pilipino ang sumusuporta sa ating mga tropa ng gobyerno, at pag dinala mo ang mga kabataan sa bundok para pumatay ng mga tropa ng gobyerno, pumatay ng kapwa Pilipino, mangikil sa kapwa Pilipino, at kayong pabaksakin ng gobyerno, hindi mo pinaglilingkuran ang sambayanan. That is part of the extremist ideology na gusto nating tutulan. Baka kasi pag hindi tayo nagsalita, yun yung maging tradisyon sa ibang universidad na kapag ikaw gusto mo maglingkod sa sambayanan, kailangan mo labanan ng gobyerno. That is wrong.
kailangan magsalita ang National Youth Commission, Department of Education, Commission on Higher Education, ating mga kaalyado sa gobyerno at ang sambayan ng Pilipino na gusto nyo ba ang inyong anak, apo, pamangkin at kapwa kabataan na tsinatsagaan yung palakihin ng ayos, hindi masugatan, hindi mapariwara ng ilang taon mula pinanganak ninyo hanggang maging koleyo. Hayaan nyo bang ma-recruit nitong mga to? Madala sa bundok at ninyo na makita tuwing Pasko at birthday nila. Dahil lamang nagkulang tayo sa ganitong proceedings na ipakita na mali ang klase ng recruitment na ito sa hanay ng mga kabataan Pilipino. Your Honor, lastly, may ipakita lang po akong video patungkol doon sa ibang nangyari sa mga NPA na kabataan na na-recruit. Sige po, pakiplay po. But before you do that, I just would like to remind the PNP. DM ka, di ba? Nakita niyo yung video kanina? You direct your anti-cybercrime group. I-trace yung pinaka-origin nitong video na ito because this is punishable under Section 10 of the Anti-Terrorism Act. Yung recruitment, particularly yung pagpalabas ng mga video na nagre-recruit, nasa Anti-Terrorism Act yan. You direct your anti-cybercrime. Will do so. Matrace yan nila yung pinaka-origin nito para makasuhan natin. At yung mga nag-share nitong in the spirit of recruitment na sinishare yung video na yan, Will do, sir. makasuhan natin. Yeah. Thank you. Please continue. Thank you, Your Honor. Yes, sir. Last video na po to. Pakita lang po natin. Video po galing Kongreso to, House of Representatives. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Nais kong matulog sa dating duyan ko, inay. Yun, in closing po, sa aking experience sa National Youth Commission sa halos kalahating dekada, ako'y naiinis. Minsan pupunta ako sa House of Representatives, sasabihin na wag magsalita patungkol sa red tagging. Pero doon sa letratong yon, hindi ko naman ginawa yung letratong yon. Na yung napatay na NPA sa Laguna, leader ng Kabataan Party List sa UP Los Baños, kasama mismo niya sa letrato yung kongresista ng Kabataan Party List. Paano ko naman sasabihin sa sarili ko na red tagging yun kung kakilala mismo nung kinatawan yung NPA na napatay? Kasama mismo niya. Katabi mismo niya sa mga rally sa Laguna. Yung isa pa, paano masasabi nung dating kongresista ng Bayan Muna
na wag silang i-red tag, wag silang i-attach sa NPA. Tapos ang kakalabasan, yung youngest daughter mo pala, yung anak mong babae, NPA, napatay as NPA during your term as congresswoman ng bayan muna. Paano mo ipapamuka sa AFP, sa PNP, sa sambayan ng Pilipino na hindi totoo yung mga litrato, mga facts na yon? Yun yung nakakainis dahil bilang miyembro ng National Youth Commission, kailangan namin ipatupad yung Youth and Nation Building Act, dalhin lahat ng inyong mga anak, apo, pamangkin, lahat ng mag-aaral, punta sa pagpapalakas ng ating bansa, suporta sa gobyerno, tutulungan para mapalakas ang ating institusyon, ang ating gobyerno. Tapos, minsan ang kalaban mo mismo sa debate, magtatanggal ng budget sa'yo mismo sa House of Representatives, mismo mga kongresista, nakita naman sa litrato, kahit hindi ko na i-explain sa inyo, related sa CPP-NPA. Lastly, hindi ko isinasabi ito bilang miyembro ng gobyerno, sinasabi ko ito sa inyo lahat bilang dating miyembro ng League of Filipino Students at Kabataan Party List sa UP, na wala naman talagang ibang nagre-recruit kundi ang aming mga kaalyadong grupo. At ang masabi ko sa inyo, kailangan na nating wakasan ito ngayong panahon na ito. Humina na yung New People's Army, ang nilalakasan nila ngayon ay ang recruitment nila sa hanay ng mga mag-aaral at ng mga kabataan to replenish their ranks now. Yung lahat ng naging gains ng ating gobyerno, ng ating lipunan sa pagpapabaksak sa NPA from 89 guerrilla fronts 5 years ago to 13 guerrilla fronts na lang ngayong panahon na to, mawawala lahat yung gains na yan ng ating lipunan kung hahayaan lang natin mag-recruit sila ng mga bagong miyembro. At tayo, magre-react lang tayo pag ang na-recruit na pala ay ating anak, apo, mangkin at kakilala. Bilang isang society, bilang isang law-abiding society, kailangan ngayon sa tulong ng ating mga institusyon ng gobyerno, ating senador, ating senado, ating AFP, PNP at mga kaalyado, kailangan nating tulungan, wakasan ang recruitment sa hanay ng kabataan para hindi na maipasa ang problemang ito sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nandito po ang mga susunod na magsasalita, mga mismong dating NPA na mismong kaalyado, mismong membro nitong mga youth organizations na ito, ma-explain po nila ng ayos. Ang masabi ko lang, bakit kapag merong namamatay sa fraternity, every year o every other year, nagkakagulo ang buong bansa at ang ating gobyerno patungkol sa anti-hazing law? Nasa ng listahan ng mga opisyal ng fraternity na yan. Sila ba ay pinatawag ng school administrator? Mas rampant yung patayan sa NPA at recruitment sa kabataang Pilipino Ba't hindi panagutin yung mga kolehiyo at universidad na inaalaw ang recruitment sa kanilang paaralan? Diba? Hindi pwedeng sabihin na academic freedom. Being an NPA, being a terrorist, training the youth, recruiting the youth to become a violent extremist, that is not part of academic freedom. Pumapatay na ng kapwa Pilipino yung mga NPA Doon ang galing sa school nyo. Hinayaan nyo lang sa kaka-banner nyo ng academic freedom. Isang example ko, nung nag-aaral ako sa UP, sa blackboard mismo namin nakalagay, mabuhay ang bagong hukbong bayan. Wala naman makakomment. Siyempre, ba't ko kukomentan? Teacher namin yon, grade namin yon. Hindi rin magkaalaman kung sino naglalagay nun every twice a week do sa blackboard namin. Mabuhay ang bagong hukbong bayan. Pangalawa, yung aking asawa, si Congresswoman Cardema, nung kami ay nasa UP, bigla na lang nagka-field trip yung klase niya sa UP Diliman. Walang waiver, walang insurance, kahit yung tig 20 pesos na insurance, wala. Bigla na lang nagdatingan yung mga jeep, dinala sila sa Cavite. Ayun, nandun sila pinatulog sa picket lines. Tapos tinetext na lang ako na kinakabahan sila doon dahil nandun ang AFP at PNP. Talaga isinusubo ng ibang profesor, yung mga estudyante, para pumunta sa ganun lugar. Pero pag nagkagulo, ang sisisihin na naman gobyerno. Yun ang
kalakaran at ibang nangyayari sa ating bansa. Walang pakialam o yung mismong guro ang nagsasama at naghihikayat sa ating mga mag-aaral. Kaya nga po, sa tulong ng hearing na ito, dapat ma-realize natin kung sino mga dapat managot. Yung school administrator ba? Yung mga recruiter ba ng mga estudyante, kapwa estudyante? At kung ano bang dapat gawin natin ngayon bilang isang law-abiding society para matigil na ito at hindi na po maipasa ang recruitment papuntang NPA sa susunod na henerasyon ng mga kabataan Pilipino. Maraming salamat po, Your Honor. Thank you, Yusek Cardema. Alam nyo, that is the main objective of this hearing, kung paano natin mapapanagot yung mga teacher mismo na nag-recruit mga estudyante para mamundok. Marami dyan, alam natin, marami mga teachers dyan na ganyan ang ginagawa. So ito ngayon pag-usapan natin paano mapanagot at itong kabataan na organisasyon na palaging nakikita nyo sa listahan, palaging silang nagre-recruit at napupunta nga ang bata doon sa bundok. And in fact, yung mga missing minors, nung hinahanap ng mga parents, yun na, lumabas sa kongreso. Present pa ng mga congressman ng Makabayan Party List. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? They are really part of the recruitment. Dahil sila nakaproduce ng mga bata. Nung hinahanap ng mga parents, yun na, lumabas na ito at in their custody. Nag-preskon pa sa Congress. Ganun na pala, ganun na tayo tawag nito, misoriented as a nation. Ganun na ang ginagawa ng ating mga kasamahang mambabatas. That I cannot accept. So, yun nga, hanapan natin ang paraan paano mapapanagot itong mga tao na ito. Dahil if they cannot be made liable for their actions, magpapatuloy itong recruitment talaga. Dahil there is a very thin line, yung sinasabi natin na yung radicalization hanggang sa recruitment at mag-armas doon sa bundok. Kasi nakasabi sa ating batas, yun, mere membership of the Communist Party of the Philippines is not a crime. Di ba? Pero yung pag-bear ng arms and taking up arms against the government, trying to overthrow the government is becoming a crime.